matatagpuan sa'yo lamang. Mananatili sa'yo lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa'yo lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Panginoon, ang ngalan mo ay galing at sandigan ko, di magbabago. Pangako mo, salita mo'y panghahawakan sa'yo lamang. Matatagpuan sa'yo lamang. Mananatili sa'yo lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa'yo lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa'yo lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa'yo lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo magkakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo magkakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo magkakailanman. Mananatili sa'yo lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa'yo lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa'yo lilim at sasambahin sa dakong lihim. Mananatili sa'yo lilim nang masumpungan
Amen. Hallelujah. Palakpakan tayo pagkakatamang Diyos. Hallelujah. To God be the glory. Hallelujah. Amen. Purihin po ang Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Napaka ganda po na tayo makita ng Diyos na nagpupuri, sumasamba, at umaasa sa Kanya. Hallelujah. Kung meron po kayong mga Biblia, ay buksan po natin sa Daniel chapter 6, verses 16 up to 23. Tayo pong lahat ay tumayo bilang paggalang sa salita po ng Diyos. Marahil alam po natin ito. Daniel chapter 6 verses 16 up to 23. Ang buong context po, ang chapter 6. Babasahin ko lang yung 16 up to 23. Ikit yun pa. I'll be reading from the New International Version. Ito po ang sinasabi, Daniel chapter 6, verses 16 up to 23. So the king gave the order, and they brought Daniel and threw him into the lion's den. The king said to Daniel, "May your God, whom you serve continually, rescue you." A stone was brought and placed over the mouth of the den, and the king sealed it with his own signet ring and with the rings of his nobles, so that Daniel's situation might not be changed. Then the king returned to his palace and spent the night without eating and without any entertainment being brought to him, and he could not sleep. At the first light of dawn, the king got up and hurried to the lion's den. When he came near the den, he called to Daniel in an anguished voice, "Daniel, servant of the living God, has your God, whom you serve continually, been able to rescue you from the lion's den?" Daniel answered, "May the king live forever. My God sent his angel, and he shut the mouths of the lions. They have not hurt me, because I was found innocent in his sight. Nor have I ever done any wrong before you, your majesty." The king was overjoyed and gave orders to lift Daniel out of the den. And when Daniel was lifted from the den, no wound was found on him, because he had trusted in his God. Tayo po ay manalangin. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa pagkakataon pong ito na binigay mo po sa amin so that we can worship you together with our brothers and sisters. Salamat po at meron kaming lakas ng katawan, tamang kaisipan to praise you, to worship you, to give you honor. Hinihiling namin, O Diyos, ang inyo pong patnubay at gabay sa amin. Inihiling namin na buksan mo ang aming mga kaisipan at puso upang tanggapin ang iyong mga salita. Inihiling din namin, O Diyos, na maipangaral ang salita mo nang naayon sa iyong kalooban, naayon, Panginoon, sa iyong intention, maipangaral ito ng tama, Panginoon, at ikaw ay mapurihan at maparangalan. Salamat dahil ikaw ang aming Diyos, pwedeng pagtiwalaan ng aming mga buhay, hindi lamang dito, maging sa susunod pa, Panginoon. Lord, we worship you, we honor you, we thank you, Lord. This is what we pray in Jesus' name. Amen. Meron po mga upuan pa dito, bandang harap po, you can occupy po the seats. Sa second row, third row po dito, meron pa po. Tayo po ay haharap po sa mga oposisyon dahil po sa ating pananampalataya. Tayo po ay haharap sa mga oppositions on how we apply our faith
Opo, ina-apply natin ang ating mga pananampalataya sa Diyos at tayo ay sumusunod sa kanyang mga kautusan, mga tinuturo, ano po. And when we conduct ourselves, we apply the Word of God, we will face oppositions in this crooked and worldly generation. Maasahan po natin yan. Si Noah po, he faced ridicule and opposition when he built the ark. Ang mga mananampalataya po, they were persecuted as they preached the good news of salvation, as they preached that Jesus came, ano po, and He died and He rose again. They faced persecution in the midst of preaching that message, ano po, about the Lord Jesus Christ. Si Daniel po ay pinagkaisahan ng kanyang mga kasama. Marahil po ay naiinggit po sila. He was set up kasi wala po silang makita na pwede nilang ibutas sa kanya pong pagtatrabaho dahil po sa kanyang integrity at wala pong makita na corruption sa kanya. Sinabi po yan ng Biblia. Ano po? Ang sabi po sa verse 4, the administrators and the satraps tried to find grounds for charges against Daniel in his conduct of government affairs, but they were unable to do so. They could find no corruption in him because he was trustworthy and neither corrupt nor negligent. Ang galing niya, no? Doon po sa chapter 1, makikita natin, dinefine po siya, magaling, matalino, magandang lalaki. Pero makikita mo rin po dito as it progress, no po, he was not corrupt, he was not negligent, and in his conduct of government affairs, they find no grounds for charges against him. Big time siya. Pero siya po ay sinet up. Pinagkaisahan ng kanyang mga kasama, ano po, verse 6, tingnan natin. So these administrators and satraps went as a group to the king and said, dahil sinet up na po siya, ano po, sa verse 5 kasi, finally this man said, we will never find any basis for charges against this man, Daniel, unless it has something to do with the law of his God. Hindi po ibig sabihin na ang the law of his God ay mali. Ano po? Pero siya ay gagawa ng butas dahil sa kanyang pananampalataya. Kasi hindi po niya i-compromise ang kanyang pananampalataya sa Diyos. He was set up and was trapped by his peers because of his excellence in government service and on how he conducts himself with integrity and without corruption. Magtataka ka, why would a person living with integrity and without corruption be set to be eliminated? Kasi hindi lamang po basta ang gusto nila ay mawala po siya sa government affairs. Ang setup po ay eliminate siya. Ipapakain siya sa leon. Isang brutal na uri ng pagkamatay kung sakali man. Ano po? Bakit kaya ganon? Because people choose to be evil rather than good. Hindi po ba ganon ito? They chose to be evil rather than good. At makikita po natin, mag-uumpisa po yan when you start and when they started to promote themselves. Ang gusto nila, yung posisyon po ni Daniel. They promote themselves and they are full of pride. But Daniel trusted God always. He trusted God in the midst of evil, and he continued to live a life for his God. At siya po ay nagpatuloy din na magtiwala sa Diyos
At ang Diyos ay tinutulungan po siya doon po sa kanyang daily affairs. Alam niya na as he trusted the Lord, ano po, he will be okay. Amen. Pinagtiwalaan niya ang Diyos na ang Diyos ay tutulungan siya sa bawat oras, sa bawat panahon, sa bawat sitwasyon ng kanyang buhay. Ang bibigyan po natin ng pag-aaral ay, what does Lion's Den may mean to us now? Ang mensahe po kasi ang pamagat ay trusting God in the Lion's Den. Yeah. Una, makikita po natin that the Lion's Den is a test of faith. It's a test of faith. Daniel's faith was tested again. He's always tested. Daniel chapter 1. Nagkaroon po siya ng test nung siya ay i-offer po ng pagkain po na hindi nila kinakain kasi yun po ay patungkol sa kanyang pananampalataya. It involves his faith. Na-test po siya doon. Na-test siya noong ang kanyang nung ang hari po ay magdeklara ng lahat ang mga wise men doon po sa kaharian ay papatayin niya ng hari dahil ang gusto ng hari ay interpret po ang panaginip na napanaginipan niya at hindi lamang po yon ay hindi niya sasabihin ang panaginip pagkatapos interpret ng mga wise men. Si Daniel, he took the challenge at ang sabi niya ay bigyan po ninyo ako hanggang bukas at sasabihin ko kung ano yung panaginip ng hari. At kinabukasan, humarap siya sa hari, iniharap siya sa hari, at ang sabi ng haring Nebuchadnezzar, hindi po si Darius, ang sabi niya, kaya mo ba na sabihin sa akin kung ano ang panaginip at interpret mo para sa akin? Ang sabi niya, wala pong tao ang makakagawa niyan. Pero mayroong Diyos na kayang gawin yan. Kasi sinabi po niya, ang panaginip. He was tested with his life when it was at stake during the time na sinabi ko pong yun, when no one was able to interpret the king's dream, he interpreted it. Ang experience po ni Daniel doon po sa kulungan ng mga leon, it symbolizes trials. It symbolizes challenges na kinakaharap po natin. Nakagaya nating mananampalataya sa Diyos. Ano po? Na dapat sa ating pagharap sa mga ito ay tumayo tayo sa ating pananampalataya sa Diyos. Na hindi tayo po mag-compromise. We need to stand firm in the test of our faith. His faith was tested. Kasi nga po, hindi po siya nag-complain sa Diyos, Lord, naglilingkod ako sa iyo. Lord, I do the affairs in this government. Hindi po ako corrupt, hindi po ako negligent, ginagawa ko po ang aking trabaho. Bakit ganito ang nangyari sa akin? Wala po tayong makikitang ganon sa Biblia. Under pressure po ang kanyang pananampalataya. But just as before, Daniel trusted in God at iniwan po niya ang resulta sa kamay ng makapangyarihang Diyos. If we are living with integrity in the sight of God, we are trusting Him always. And we have proven Himself, we have proven our God in the past. Iiwan kaya ng Diyos ngayon siya? Hindi po. Iiwan pa rin niya ang resulta sa kamay ng kanyang makapangyarihang Diyos. Hindi po siya nagprotesta. Hindi po siya nag-compromise. Tinanggap po niya ang kanyang faith, F-A-T-A,
Tinanggap niya ang kanyang magiging kapalaran. Kung ano man ang iutos ng hari, wala na po siyang magagawa doon. Doon po sa iniutos ng hari, he accepted his faith with trust in God. Nandun po ang buong pagtitiwala niya sa Diyos. Nandun ang pagsuko, pag-surrender doon sa kung ano ang kalooban ng Diyos para sa kanya. Matagal na siyang naglilingkod dito. Nakaisang termino na siya. Wala na si Nebuchadnezzar dito. Marahil matanda na po siya dito. Pero makikita natin na hindi siya umaasa kung anuman yung mga pwedeng itulong po ng tao sa kanyang paligid. Hindi siya umaasa doon sa kanyang influence. In fact, I think he stands alone. Ayaw niyang makisama doon sa kung ano ang masamang ginagawa, corruption ng kanyang mga kasama po dito. And that's why nandun ang favor ng hari sa kanya. Kaya lang wala nang magawa po ang hari doon sa kanyang kalagayan. Pero ang Diyos merong magagawa. Amen. He has his full trust and surrender to the God he serves. Do we have that full trust and surrender to the God that we serve? Ang totoo pong pananampalataya ay matibay even in life's threatening situations. Nandun pa rin. Nandun yung tiwala natin sa Diyos. Lions then it means a test of faith. Number 2, it is a place of helplessness. Meron bang nagawa ang tao? Meron pa bang nagawa po si Daniel? Sabi ko nga po, he trusted in God. Iniwan na niya ang kanyang magiging kapalaran sa kamay ng Diyos. It's a place of helplessness. Bakit? Pati yung hari, wala nang magawa eh. Gusto man niyang iligtas, siyang hari walang magawa doon sa decree na kanya pong pinirmahan. Inasmuch as he wants to save Daniel from the lions den, wala na rin magagawa po ang hari. Helpless na rin siya. It was a place of helplessness. The lions den speaks of man's helplessness. Daniel was powerless to save himself. Bagamat hindi na siya, alam niya, gusto ng hari na iligtas siya. Hindi na rin humingi si Daniel na iligtas siya. Alam na rin niya kung ano yung napirmahan. Alam niya yung nasusulat. Kinote ito ng mga kalaban ni Daniel. Kasi sabi sa verse 8, "Now your majesty issue the decree and put it in writing so that it cannot be altered." Ano ba yung iniutos ng hari? Sinet up din ng hari ng mga administrators and satraps. Ang sabi po sa verse 6, "So the administrators and satraps went as a group to the king and said, making Darius live forever, the royal administrators, prefects, satraps, advisors, and governors have all agreed that the king should issue an edict and enforce the decree that anyone who prays to any god or human being during the next 30 days, except to you, your majesty, shall be thrown into the lion's den." Siyempre ang hari, hindi naman siya mananampalataya sa Diyos. Iniisip na, mananalangin sa akin ang buong kaharian sa loob ng isang buwan. Feeling niya, God siya. But He is not a God. Gusto niya yon. Kaya pinirmahan niya. Parang napakaganda para sa... Hindi niya alam, mas magaling pa yung mga administrators and staff. Sineset up siya. Na-set up nga. Pero ang talagang target ay si Daniel, upang alisin na siya sa kanilang mga daanan. Daniel was powerless to save himself.
Na po. Sometimes we are powerless to unjust suffering. Wala na tayong nagagawa doon sa mga unjust suffering. False accusations, we are powerless to false accusations. We are powerless to persecution because of our faith. At marami po sa history po ng mga mananampalataya, they have faced the lions den in the form of persecution to their faith. Marami po ang nagbuwis ng buhay, dahil sa persecution, dahil sa kanilang pananampalataya. And they were willing to be in the lion's den for the sake of their faith. Si Daniel po, powerless in the lion's den. We too are powerless to face the challenges in our life and in our faith. We are powerless. The lion's den, nire-represent po niya ang sitwasyon na kung saan ang human efforts fail. Nag-effort po ba ang hari? Nag-effort siya. Nung pumunta po sila sa hari, nung nakita na po nila ni si Daniel ay nagpipray pa rin. Sabi ng verse 10, "Now when Daniel learned that the decree had been published, he went home to his upstairs room where the windows opened toward Jerusalem. 3 times a day he got down on his knees and prayed, giving thanks to his God, just as he had done before." Guilty siya. Nagpray pa rin. Mayroong mga pruweba, guilty siya. Nagpray pa rin. Kung ipagbabawal po ang pananalangin, guilty kaya tayo kagaya ni Daniel. Sana guilty pa rin tayo. Guilty na tayo ay nagpipray. Kinaso po sa kanya yan Tapos, di po ba, pumunta yung mga grupong ito at nakita nila si Daniel, sinabi po sa hari, sinabi nila sa hari, tapos itong kanilang sinabi, "Did you not publish a decree that during the next 30 days, anyone who prays to any god or human being except to you, your majesty, would be thrown into the lion's den?" The king answered, "The decree stands in accordance with the law of the Medes and Persians, which cannot be repealed." Tapos sinabi nila, si Daniel po, nagpe-pray, hindi sa inyo. Alam niya na na-set up siya. When the king heard this, he was greatly distressed. He was determined to rescue Daniel and made every effort until sundown to save him. Pinuntahan na naman siya. Then the men went as a group to King Darius and said to him, "Remember, your majesty, that according to the law of the Medes and Persians, no decree or edict that the king issues can be changed." Yan ay pwedeng palitan. At hindi pa bang agawaing tao? Kahit yung hari, wala nang magawa Ginawa niya lahat, ang kanyang kaya, ang kanyang mga, kung ano yung kakayahan po niya, influence, power, to change this edict, wala na, kasi it's written. The lions then represents situations where human efforts fail. The king's effort failed. But God is not bounded by humans, by what humans can do or cannot do. He's not bounded by that. He's not bounded by the law of the Medes and Persians. Amen. God can do the impossible.
He can shout the mouths of lions in this case. He can bring deliverance kung saan po niya man gustong ibigay ang deliverance. Amen. Ang effort po ng hari to no avail. The lion's den is a place of helplessness sa kakayahan po ng tao. Because we too are powerless. The king in this case is powerless. Daniel was powerless, but he has a God who is powerful. We are helpless, but God is omnipotent. God is powerful. And we can trust, sa first point natin, we can trust in this powerful and loving God. Na alam po niya kung ano ang totoo, kung ano ang sitwasyon. He is in control even when what it seems to be impossible circumstance. For God, the lion's den is not a place of hopelessness and helplessness. It is a place where He can show His power, His salvation, His deliverance. But we need to trust in God. Ano po? Sa maraming pagkakataon, ang Diyos po, pinatunayan niya ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang kabutihan. Amen. At ang maganda po, the Lord God is involved in your life. Amen. He is involved for those who love Him. He cares for those who serve Him. At hindi po siya nakakalimot. Alam niya ang katotohanan. Alam niya kung ano alam niya ang kanyang gagawin. Yes, the lion's den is a place of helplessness. But God is powerful. For God, it's a place where He can give deliverance sa Kanya pong mga anak. Amen. The lion's den is, yun nga po, number 3, is a place of God's deliverance. Lion's den teaches that it is God's deliverance. It reveals the power of God. Tingnan po ninyo, ang hari hindi nakatulog. Kasi, marahil, unang-una, siyempre inisip niya, walang kasalanan nito. Tingnan po ninyo, bakit kaya kinuha pa niya si Daniel na maging administrator, o kaya siya po yung nilalagay na mag-administer sa lahat ng mga satraps and administrators eh. Kumbaga para siyang executive secretary. Siyang mamamahala sa mga administrators. Ang point ko ganito, bakit pa siya kinuha ni Darius, wherein siya, tagapaglingkod dati kay Nebuchadnezzar? Nag-transition na iba ng paghahari ito. Madalang lang po yung ganon. Hindi ko po sinasabing wala. Pero madalang na ikaw ay nag-serve sa haring ito, sa Nebuchadnezzar nung una, at pagkatapos magsaserve pa siya kay Darius na kinonquer ang Babylon. Medes and Persians na po ito. Pero nandun pa siya. Tapos siya pa yung ilalagay na pinakauna. Kaya siguro nagalit yung marami sa mga advisors. Bakit siya? Tapos, hindi naman nila kalahi. Alam ng hari na set up din siya eh. Una, inosente, pagkatapos naisip din niya siguro, naisahan ako ng mga to. It's not a little issue for the king. And the king had a sleepless night. Nagbigay po siya ng order, at bago dinala sa lion's den si Daniel,
Ang sabi po ng verse 16, so the king gave the order. Dadalhin na sa kulungan ng mga leon. And they brought Daniel and threw him into the lion's den. Ako po, dun sa pagsabi nito, na threw him into the lion's den, marahil ito po ay malalim na hukay. Nandun yung mga leon. Kasi meron din tayong mga makikita po dito na he was brought up. Nagbigay po ng orders. Sa verse 23, the king was overjoyed and gave orders to lift Daniel out of the den. So inisip ko, nasa hukay po ito. At maraming leon doon. Yatsa, dala po niya. Deng tao. Ngayon po. The king said to Daniel, verse 16 pa rin po ito, may your God, whom you serve, continually rescue you. A stone was brought in place over the mouth of the den, and the king sealed it with his own signet ring. Masakit din sa loob niya, no? Ayaw nga niya, tapos isisil niya na kayo signet ring na walang makakapagbukas nun. And the king sealed it with his own signet ring and with the rings of his nobles, so that Daniel's situation might not be changed. Sometimes our situations, inisip natin, hindi na mababago ang sitwasyon. Meron bang ganun sa Diyos? Na hindi na mababago ang sitwasyon? Sa pananaw po nila ng hari, ng mga administrators, satraps, wise men dito, nobles, hindi na mababago. It's sealed. Wala na. Wala pag-asa. Then the king returned to his palace and spent the night without eating and without any entertainment being brought to him, and he could not sleep. Paano siya makakatulog? Alam niya. Sinetap ito. In fact, malapit siya kay Daniel kasi nga gusto rin pa niyang gawing administrator siya. Palagay po ninyo, si Daniel kaya nakatulog. Ako inisip ko nakatulog si Daniel. Mas masarap pa ang tulog niya sa hari. Hindi nga nakatulog yung hari. Pero palagay ko siya nakatulog ng maayos. Ano po? Bagamat wala naman sinasabi ang Biblia. Baka natulog pa siya sa katabi yung mga leon. The king had a sleepless night, sinabi ng Biblia. But I think Daniel had a restful night with the lions. Ang sabi po ng Biblia, he was unharmed and testified na ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran, sinara ang mga bibig ng mga leon. Sabi po sa verse 21, Daniel answered, kasi nagtanong ang hari, sabi niya, Daniel, servant of the living God, has your God, whom you serve continually, been able to rescue you from the lions? Sumagot po siya, may the king live forever. My God sent his angel, and he shut the mouths of the lions. They have not hurt me because I was found innocent in His sight. Mahalaga po yun, innocent in the sight of God. Nor have I ever done wrong before you, Your Majesty. He remained unharmed at nagpatotoo po siya na ang Diyos ay nagpadala ng anghel at tinikom ang bibig ng mga leon. It's a testimony. When we are in the lion's den, na ang deliverance ng Panginoon ay magiging testimony ng kapangyarihan ng Diyos, ng deliverance ng Diyos sa ating pong mga buhay. Amen. God is the one who delivers us from all harm. Hallelujah. Siya ang magliligtas po sa atin. Siya ang magpoprotekta po sa atin. People will try to harm us. People will try to harm for any possible reason. Kahit na, dito po, ang dahilan nila ay dahil matino siya. He ran the government affairs with integrity.
No corruption was found in him. Pero pag-iisipan pa siya ng masama. Di po ba? People will try to harm believers for any possible reason. But God will make us safe. Only let us be sure that we are right with God. Our hearts are right with God. We are safe in the hands of God. Kahit ano po ang planuhin ng tao, pag tama tayo sa Diyos, tayo ay vindicate ng Panginoon. Siyang magliligtas sa atin. Maghintay po tayo. There will always be vindication from the Lord. Amen. God is the one who delivers us from all harm. God will make us safe. God will protect us. Pwede na sa mga sitwasyon at kalagayan natin, pagkaisahin na tayo. Wala man tayong ginawa na masama. Mabuti nga tayo sa kanila eh. Tapos pinagkaisahan tayo. There will always be vindication. Just make sure that you are right with God. You are living in integrity in the sight of God and in the sight of men. Makakaasa po tayo sa Diyos ng kanyang kabutihan at ng kanyang pagliligtas. Amen. He will protect you. God will deliver those who are innocent before God and man. There will be deliverance. Ang Diyos ang siyang magtatanggol sa atin. Amen. And God's deliverance can be an excellent testimony of our faith. Pag niligtas na tayo ng Panginoon, kapag kumilos ng Panginoon, ito ay isang patutuo ng pagkilos ng Diyos at dapat tayong magpatutuo kagaya po ni Daniel. Itinikom po ng Diyos ang bibig ng mga leon. Ang Diyos na aking pinaglilingkuran. And He ordered that Daniel be lifted up. The king, King Darius, was overjoyed and glad to see Daniel was alive. Nung tinanong niya, sabi ng Biblia, pagbukas pa lamang ng bukang liwayway, pumunta na siya. Siguro wala nang bisa yung kanyang pirma. Hanggang bukang liwayway. Tumawag siya. Daniel, niligtas ka ba ng Diyos na iyong pinaglilingkuran? Daniel, servant of the living God, has your God whom you serve continually been able to rescue you from the lions? Marahil hindi po siya nag-expect na mayroong pang sasagot. Kasi ang sabi po ng verse 20, when he came near the den, he called to Daniel in an anguished voice. He's not expecting na mayroong pang sasagot. Pero merong sumagot. Meron. Sumagot po si Daniel. My God sent His angel and He shut the mouths of the lion. God will deliver those who are innocent before Him and before man. And it is an excellent testimony of our faith. Nagpatotoo si Daniel, sabi niya, ang Diyos. Wala pong sinabi sa kanya, para sa kanya. Ang sabi niya, ang Diyos ang nagligtas sa akin. And he was overjoyed. Darius was overjoyed and glad to see Daniel alive. At in order po niya, naalisin na si Daniel doon sa verse 23. He gave orders to lift Daniel out of the den. Iyon po ay testimony niya sa hari. At ito ay testimony sa atin.
If we are innocent before God, ginagawa natin ang kalooban ng Diyos at sumusunod sa Diyos, we are safe. Kahit na ano ang pag-set up pa ng mga tao. We are safe as we trust God. Why? Because God can intervene for His people. He can intervene for you. God can intervene for me. Ano po? Kung minsan mahirap lang Biruin mo, natuloy, hindi mo pa alam kung ano ang gagawin ng Panginoon. Pero ako po naniniwala, kay Daniel, nung pinagtiwala po niya ang kanyang kapalaran sa Diyos, marahil, whatever happens, sa kanyang isip, whatever happens, kung siya ay ililigtas ng Panginoon sa mga leon, praise God. Kung hindi naman, ubusin siya ng mga leon doon, praise God pa rin sa kanya. Iniwan niya ang kanyang kapalaran sa kamay ng makapangyarihang Diyos. Alam po ninyo, when we put our faith in the hands of the living God, hindi po tayo mabibigo. He can intervene for His people, and His intervention can be a good testimony that there is a God. Binanggit na yun Sabi niya, hindi ko po kayang mag-interpret ng panalangin, ng panaginip, at hindi ko alam kung anong panaginip. Pero merong Diyos na nagre-reveal ng mga mysteries. Sabi niya. Ngayon, nandito na siya. Alam niya that God can intervene for him. At yung intervention ng Diyos na yon can be a good testimony that there is a God who is in control. Amen. And there is a God who honors those who trust Him. Gaano po natin pinagtitiwalaan ng Diyos? He can intervene in our situations if He wants to. Kung hindi man, let us just trust God. That whatever happens, He knows the best for all of us. Amen? Makikita po natin that faithfulness to God is non-negotiable. Magtapat po tayo sa Panginoon. Huwag nating sasabihin, Lord, makataya yung biya ko kenye. Nakataya ang buhay ko dito. Tapos, hindi tayo susunod sa Diyos. Lord, kasi nakataya ang buhay ko. Hindi po. Faithfulness to God is non-negotiable. Let us be faithful in whatever situation we are in. Amen. Kung minsan, ang isang mananampalataya po ay mapunta sa isang sitwasyon na hindi naman natataya ang buhay natin. But sometimes we are not faithful. Nakakalungkot, ano po? Faithfulness to God is non-negotiable. Magtapat tayo sa lahat ng pagkakataon, kahit na sa mahirap na sitwasyon. Kasi mas mahirap po kapag di tayo nagtapat. Yung burden sa puso natin, tapos hindi natin mapapatunayan kung paano ang pagkilos ng Diyos kapag nagtapat tayo. Mapapatunayan natin ang pagkilos ng Diyos pag nagtatapat tayo sa Kanya, pag pinagtitiwalaan natin Siya. Ngayon pa lang, para sa atin, faithfulness to God is non-negotiable. Makikita rin po natin ang pagtitiwala natin sa Diyos sa gitna ng mga pagsubok. At
kung minsan kawalan ng parang magagawa po natin, our helplessness leads to His intervention. I will repeat. Our helplessness leads to His intervention. Kung minsan tayo po'y dinadala ng Diyos doon sa mga talagang wala na tayong magawa, wala na tayong kakayahan pa, wala na, kahit sino na malapitan natin, wala na rin silang magawa. Just like the situation of Daniel. But in those times, God can move. God can intervene. God can bring deliverance. Amen. In our testimony of God's deliverance ay magiging patotoo so that others may believe. Amen. God's deliverance, God's intervention is a good testimony so that people will be influenced to believe in the God that we serve. Amen. Patuloy po tayong magtiwala sa Diyos, sa katapatan ng Diyos, at tayo dapat ay tumayo parati sa ating mga convictions. Amen. Amen po ba? Ipagpatuloy po natin ang ating pananampalataya sa Diyos. Amen. Let's all stand. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me in your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. And I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. You are forever. You are forever in my life. You see me through the season. You cover me in your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord. I'll sing to you, Lord, a hymn
mapanahon po, Panginoon, ng test ng aming faith. Pakita mo kami, Panginoon, na nagtatapat sa iyo. We stand firm in our faith. We are steadfast in our trust in you, Lord. Salamat sa mga panahon din, Panginoon, that you are placing us. We are in a place of helplessness. Dahil doon, Panginoon, mapapatunayan namin ng iyong kapangyarihan that you will be the one to deliver us, Lord. When we are helpless, we know, God, that you are powerful. And you have proven yourself many times in our lives. It is also written in your word. Thank you for the deliverance, Lord, na pinaranas mo na sa amin sa nakaraan. Kami naniniwala na makakaranas pa kami ng maraming deliverance coming from you. Because you are our powerful God. You are our faithful God. The God who delivers us from all harm. You will never leave us. You will never forsake us. Lord, turuan mo kami na magtapat sa iyo that our hearts are true, are faithful, that our hearts are right before you, so that we can experience your deliverance, Lord God. And our deliverance will be an excellent testimony of your power, of your goodness. Salamat po. Salamat po, Panginoon. We honor you, Lord. We thank you. Salamat po. Glory to your name. Hallelujah. Panginoon, ang iyong mga anak na naririto, pagpalain mo sila, iparanas ang biyaya ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Ama, ang pakikiisa ng banal na Espiritu. Amen. 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 God bless everyone po. God bless everyone.